This is Crossroads Media. Although we have no control over the future, we have no control over other people, we have no control over results of our own decisions. But right now, we have control on our thoughts, on our actions. From ideas that spark change to stories which inspire growth, we'll uncover what lies ahead and shape the future together. Welcome to What's Next with Jovit Moya. Hello sa inyong lahat. Welcome back to What's Next with Jovit Moya. So dito po natin ina-unpack ang mga ups and downs ng ating buhay. Dito natin maaalala at magugunita na hindi tayo nag-iisa, na tayo'y napapaligiran din ng mga taong dinadaanan din ang landas na ating tinatahak. Kaya sama-sama po tayo and let's unravel our lives and see kung saan pa ang biyaheng pag-asa. So mga kaibigan, today pag-usapan natin, kailan natin malalaman na dapat tayong mag-hold on? When should we hold on? And most importantly, when should we let go? O di ba mga kaibigan? Sometimes we reach the point in life where talagang difficult ang choices. Kumbaga, yun ang crossroads ng ating buhay. To do or not to do. To be or not to be. Shall I hold on? Shall I let go? Yan mga kaibigan. Madalas nangyayari sa atin yan. Kaya lang, hindi natin tinatanong. Hindi natin sinusuri. Ang lagi nating sagot, problemado ako ngayon. Ay, napaka-stressful ng buhay. Pero mga kaibigan, kung bibigyan lang natin ito ng konting effort, ma-unravel natin ang mga mysteries nito, ma-unravel natin ang mga problemang ito, and through self-analysis, we can have a very good solution. Alam niyo mga kaibigan, most of the time, nag-hold on tayo. Alam mo yung nakasanayan na. Andyan din yung nanghihinayang, matagal na kaming magkasama, 10 years na kaming magjowa, mga ganyan. Nandyan yung, ba't ayaw mo maglipat ng trabaho? Kasi ito na ang alam kong gawin di ba? Di ba aling miserable, basta siya, yun lang alam niyang gawin. Ang tanong, ako ba ay nag-hold on doon sa bagay na may control ako? Or doon sa bagay na wala akong control? Dati sa one of our last episodes, sinabi ko na tayo ang kapitan ng sarili nating buhay. Ang problema, sometimes, hindi natin alam ito. Sometimes, nakakalimutan natin ito. So why do people stay on hold? Ito po, pag-usapan natin. So the weight of staying on versus moving on. Alam niyo mga kaibigan, lahat po ng ating desisyon, whether to move or not to move, whether to stay or leave, lahat po yan ay may cost, diba? So, sometimes, yung cost equals a loss. Sometimes, yung cost equals a gain. So, it depends. So, every choice we make, sabi nga, has a cost. Meron niyang kaakibat na gastos, diba? Whether emotional gastos yan, whether intellectual gastos, or yung ating relationship sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. So, pag-isipan natin, what are the costs of staying in the wrong job? Diba? What are the costs of staying in the wrong relationship? Or what are the costs of not pursuing our dreams? So mga kaibigan, bakit nga ba tayo hindi nagpa-pursue? Kasi sometimes, pag inisip natin, wow, pagod na ako. Paulit-ulit na lang, day in and day out, pare-pareho ang nangyayari sa akin. Gigising ako ng alas 6, sisipilyo ako, di ba? Maghahanda na ako, lalayas na ako. Pagdating magko-commute ako ng 2 oras. Pagdating doon sa trabaho ko, mag-aalmusal ako, pagtatrabaho, at kung ano-ano pa, lahat tayo may ritual. So sometimes,
napapansin mo habang paaraw-araw, unti-unting nauupos ang iyong kaligayahan. Unti-unting tahimik kang nagdurusa. Ilan sa atin ang ganyan? O yan, ilan kayo sa ganyan? O taas kamay. Mga kaibigan, kapag nagpatuloy yan, mawawala ang iyong sarili. You will lose yourself. Mabubura ang tunay mo na anyo. Diba? Dahil ikaw ay lalamunin ng isang sistema na hindi naman para sa iyo. Kaya mga kaibigan, diba? Isipin natin, lahat tayo ay may plano, lahat tayo ay may future. Pero sometimes staying, dahil takot tayo mag-move on, dahil nanghihinayang tayo mag-move on, dahil tayo ay tamad na mag-move on, inaalantala po ang ating pag-usad. Bawat araw na nanatili ka dyan sa isang trabahong ayaw mo, sa isang relasyon na nakaka-stress, o kung ano man yan sa buhay mo, hindi mo mararating ang iyong mga ambisyon, hindi mo mararating ang tunay mo na potensyal. Sayang ka. Dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos ng mga talento, di ba? Para yumabong. Etong mga bagay-bagay na ito dahil nanghihina. Dahil alam mo, mga tao sentimental, lalo ng mga Pilipino, di ba? Sentimental. Uy, ayoko yung alisin niya kasi matagal na sa akin yan. Uy, ayoko ibenta yan, matagal na sa akin yan. Uy, sayang yung relasyon namin. Hindi na ako masaya pero 10 years, sayang. May anak pa kami, ganito. Yung sayang, ang sagot ko dyan, sayang ka. Sayang ang potensyal mo. Sayang ang future mo. Diba? So, are you strong enough? Diba? Yun lang ang tanong. Are you strong enough to say enough is enough? Dahil sometimes, ang espasyo mo sa sarili mo, yung tinatawag mong safe zone mo, yung tinatawag mo na, kumbaga, ito na ang buhay ko. Sometimes, yan din ang kulungan nyo. Isipin nyo na lang mga kaibigan, para tayong nakatira sa isang hawlang salamin, na bawat liko mo, makikita mo ang imahen mo. Imahen mong masaya. Kasi salamin nga eh. Imahen mong malungkot. Imahen mong... Pero yung hawlang yan, ikaw at ikaw din ang magsiset ng size. Kaya may mga tao malawak ang mundo. Maraming nagagawa. May mga taong napakaliit ng mundo. Dahil yan pong kulungan ng kompromiso, tayo at tayo rin ang magdidesisyon kung gaano siya kalawak. Diba? We will set the parameters of what we can and cannot do. So yan mga kaibigan, ang ating palaisipan. And siyempre, tulad na sinabi ko kanina, mabigat din yung pagstay emotionally, intellectually. Diba? Kasi, bakit emotionally? Kasi sometimes we have to stay dahil guilt trip. Pinalaki ka ni tita. Gusto mo mag-abroad. Nagkasakit si tita. Anong mangyari? Huwag ka nang umalis, dito ka nila. Nasira lahat ng plano mo. Ang plano mong umabante ang buhay mo, ang plano mong makabili ng bahay, ang plano mong makapangibang bansa. Dahil sa guilt at ayaw mong iwanan si tita. Samantalang, kung ikaw ay umalis, ikaw ay kumita ng dolyar, ikaw ay nag-ipon, mas makakabuti pa para kay tita dahil makukuha mo pa siya ng doktora, ng nurse, mapapagamot mo siya. Hindi natin iniisip yon. Iniisip natin, ayaw nating iwanan dahil meron tayong utang na loob. Ang hindi nating iniisip ay, mas malaki pala ang alagang maibibigay natin. Mas malaki palang kabayaran sa utang loob ang mabibigay natin kung sinunod natin ang ating pag-alis. Yun po ay ehemplo lang, mga kaibigan. So these are the things that will make us unhappy. Yung mga plano natin na hindi nangyari. Yan ang problema natin, mga kaibigan, dahil bagahe yan, pabigat yan. At habang buhay nating dadalhin yan. Hindi po kasalanan ang umalis. Tandaan niyo yan. Kahit ang pananatili, nakakaupos po yan ng ating kaluluwa, ng ating puso, ng ating pag-iisip. Nakakabobo po yan.
Kasi wala nang challenge. Lalo na kung trabaho, naku, nakakabobo yan. Kasi wala ka ng creativity. Wala nang challenge. Wala ka ng drive to think outside the box. Kasi naging routine ang trabaho. Di ba? So wag natin pong ipagpapalit ang ating kalayaan. Karamihan sa atin, alam naman natin yan eh. Pero sometimes, natatakot lang tayo. Alam niyo yung kanina sinabi ko, meron tayong cost. Sa mga pumunta na business school or any other kind of course, may konsepto tayong tinatawag na cost-benefit analysis. Isulat nyo. Gumawa kayo ng chart. Dito nyo ilagay ang mga benefits. Dito nyo ilagay ang cost. Alam niyo yung timbangan? Kapag mas matimbang ang benepisyo kaysa sa cost, go for it. Diba? Pag mas matimbang ang cost kaysa sa benefits, i-rethink nyo ang inyong gustong gawin. I-rethink nyo ang proseso ng inyong kakayaan. Tandaan nyo mga kaibigan, ang pagtitiis, yan ay kadena sa isang kulungan. Nandun ka na nga sa loob ng selda, hindi mo pa ma-explore yung buong selda dahil nakakadena ka pa sa pader. Ganun po yun. Double-double ang problema. So, ask yourselves, my dear friends, kung hindi ka na masaya, if you're not happy in your present situation, ask yourself, why? Why have I stayed so long? Isn't it time for me to decide to leave? Yan mga kaibigan. Di ba? So, pag yan ay pinagtanto nyo, once na talagang pinag-isipan nyo mabuti yan, makikita nyo, oo nga no, simula na nag-umpisa kami sa relasyong ito, or simula na nag-umpisa ako sa trabahong ito, unti-unti ng palabo ang direksyon ng buhay ko. Nawawala na yung internal rhythm, yung aking mga ideals nung bata ako na ito ang gusto kong gawin. Napapansin mo, nawawala ka na sa control sa iyong sarili. Wala ka ng sariling kwento kasi you are living according to the kwento of someone else. Diba? Tama ba yun? So, mga kaibigan, it's time to take back what is ours. And ours is the freedom to live life. Diba? So, angkinin mo muli ang inyong oras. Angkinin mo muli ang inyong boses. At angkinin nyo ulit ang katotohanan. One of the philosophers in olden times, si Epictetus, sabi niya, some things are within our power and others are not. So, mga kaibigan, ito lang yun. If it is beyond your control, huwag mo labanan. Walang masamang takasan ito. Walang masamang mag-isip ng ibang plano. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mo labanan. Sometimes, may mga bagay-bagay na kailangan mo lang iwanan. Magkaiba po yung labanan ang problema at iwanan ang problema. Hindi laging laban ang solusyon. May mga problema tayo, may mga pinagdadaanan tayo, may mga sitwasyon tayo na hindi laban ang solusyon. Ito ay iwan ang solusyon. You shouldn't pour your energy into fighting losing battles, especially if the situation is beyond your control. Because we cannot control everything, my dear friends. We can't control what happens to us. But we can completely control how we choose to respond at ang mga susunod natin na gagawin. Ang ating susunod na hakbangin, yan mga kaibigan ay 100% nasa control natin. Pero, yan ay pinag-iisipan. Huwag din naman tayong masyadong impulsive. Ay, ngayon, ayoko na. Hindi naman ganun. Okay, may mga taong, nag-quit ka nga ng job, wala ka pa nakikitang ipapalit, di gusto mga abutin mo. So sometimes mga kaibigan, ito yung mga pinag-iisipan. So kung meron ka ng desisyon, for example, to leave your job, dapat
couple of months before the date na aalis ka, naghahanap ka na ng ibang trabaho. Nag-call in absent ka na, nilalagnat ka kunyari, pero nag-i-interview ka na sa ibang trabaho. Mga kaibigan, it's about time na talagang gawin natin to. At magtira-tira ng konti, yung tinatawag natin na contingency fund. Kung sumasahod ka, magtira ka ng 20 pesos araw-araw. By the end of the year, may contingency fund ka. Kung ikaw ay gusto mo na mag-quit sa job mo, maski pa na may kukunan ka ng pondo, 'di ba? Para sa mga bagong application mo or para mag-survive for at least a month nang hindi ka nagtatrabaho, 'di ba? Ganon din naman sa isang relasyon. Huwag naman yung quit outright. Sometimes pinag-iisipan din natin yung tinatawag natin na graceful exit, no? We shouldn't let go too soon. Lahat yung pinagdaanan ko po yan, yung mga let go too soon. Ako po'y guilty dyan noon. Pero dapat natutunan ko dahil ako ay nagdaan sa mga pagkakamali. And I realized mali pala yung mga ganun. And I realized kapag ako ay nag-think back na I could have done things differently. And I could have done things better. Hindi naman tayo perfecto eh. Kaya nga ako nakakapagsalita ng ganito. Because napagdaanan ko rin, naging impulsive din ako. Diba? So, we shouldn't let go too soon, pero we shouldn't also hang on for too much time. Diba? Balance po yan eh. Buhay balance yan. Kaya, again, ang step-by-step process niyan, pinag-iisipan. Yun ang tinatawag natin na exit strategy. Diba? So, i-define nyo, no? Pag nag-iisip kayo, isipin nyo, ano ba ang mga bagay na kaya kong kontrolin? Hindi ko po alam kasi iba-iba po ang buhay natin. Kayo lang po ang makakasagot niyan. And ano ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin? Ilista nyo. Sometimes yung sa paglilista na yan, dyan tayo nagkakaroon ng clarity. Clarity of mind. Diba? Diba? So also, pag may mga iba kang nakikita may pinagdadaanan na similar sa'yo, at kilala mo naman sila, makinig ka rin sa storya nila. Makinig ka rin sa pinagdadaanan nila, sa dalamhati nila. And then, you realize na, wow, it's just like me. And maybe, the suggestions that you two can come up with will work for both of you. Kaya, sometimes it's also nice to listen to the problems of other people. Because eye-opener din yun para sa atin. Diba? So, my dear friends, it will never be easy to decide. Never. It will never be easy. If I have to decide if I have to stay, or if I have to hang on, or if I have to let go. It takes effort, my dear friends, to hold on dun sa mga bagay-bagay na nakasanayan na natin. Yung mga bagay-bagay na naging kampante na tayo. Diba? So, babalik yan dun sa dati kong episode about taking risks. Dahil afraid na tayo to take a risk again. Pero mga kaibigan, mas malakas po na tao yung may bravery to say, ayoko na. Mas malakas ang loob ng taong yun kaysa dun sa taong magsasabi, okay na ako rito. Tiisin ko na lang. Wala pong rason mga kaibigan para magtiis ka. Diba? We have to find balance. We have to persevere in life. We have to maximize our time here on earth. Maiksi ang ating time on earth. Yan po ang regalo sa atin ng Diyos. Ang buhay. But how we live it is entirely up to us. Choose to be happy or choose to be miserable. Although we have no control over the future, we have no control over other people. We have no control over results of our own decisions. But right now, we have control on our thoughts, on our actions. Yung right now. Yung bukas, wala ka namang control doon. Yung resulta ng gagawin mo, wala kang control doon. Pero right now, when I say I'm going to smash my hand like this, I have full control. Diba? Pero hindi ko kontrolado yung, ay, maingay pala narinig ng ibang tao. Nagulat yung ibang tao. Wala akong control doon. Pero by smashing my hand, I have full control because this is my now. This is my reality.
So my dear friends, i-apply niyo yan sa buhay. Wherever you are right now, kung ano man yung pinagdadaanan ninyong sa tingin nyo, you are trapped in a bad work, you are trapped in a bad relationship, or you are trapped in a bad reality because you're not happy with the way you are with your family. Yung personal dreams mo, nasa stifle. Know when to fight, know when to walk away. And my dear friends, always stay happy. Pursue happiness. Do not pursue misery. Habulin nyo ang kaligayahan. Hindi po kayo malungkot. Pinili nyo pong maging malungkot kasi kung pipiliin nyo maging masaya, yes, effort, but it is worth it. Yung, yeah, I made it. Yun ang mas maganda kaysa tiis na lang ako rito. Tayo mga Pilipino have stood the test of time. Even throughout history, we have been resilient. And let's show na hanggang ngayon, resilient and powerful pa rin ang mga Pilipino. Mabuhay kayong lahat, mga kaibigan. And always pause, always wonder, always ask, what's next? This is Crossroads Media.